po tayong mag-aaral. Muli po nating pag-aaralan ang tunay na Iglesia ni Cristo at ikukumpara natin sa tinatawag natin o ipinakikilala natin na Iglesia ni Manalo. Kasi po sinasabihan tayo, hindi ka ba marunong magbasa? Ang pangalan na nakasulat sa aming kapilya o sa harap ng aming kapilya ay Iglesia ni Cristo. Nakalagay sa rehistro sa gobyerno ay Iglesia ni Cristo. Eh bakit mo kami tinatawag na Iglesia ni Manalo? Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo, bago ka umanib sa Iglesia, tuturuan ka ng pandoktrina. Tuturuan po kayo ng pandoktrina. Ang isa sa mga tagubilin ni Manalo, sa mga umaanib sa kanya, huwag silang magpatawag na Iglesia ni Manalo. Kaya nasasaktan sila pagka tinatawag silang Iglesia ni Manalo. Kaya hindi ko naman po pwedeng tanggapin na Iglesia ni Cristo sila. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, paano po ba ang pagiging Iglesia ni Cristo? Batay sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan, isang pasugo po ng Iglesia ni Manalo para maintindihan nyo kung paano po ang pagiging Iglesia ni Manalo. Bago po natin ipapaliwanag ito. Ganito po ang ating matutunghayan sa pasugong ito kung paano ang pagiging Iglesia ni Cristo batay sa Iglesia ni Manalo po. Ang pasugong ito issue noong January hanggang March 1994. Ang babasahin ko po sa inyo, page 15. Para maintindihan po ninyo. Therefore, those who listen to the teaching of Christ became His follower, His disciple, or His sheep. They make up the Church of Christ. Paano po ba ang pagiging Iglesia ni Cristo? Yung tunayan. Teaching of Christ. Pasinin po ninyo. Ang head sa tunay na Iglesia ay si Cristo. Head. Kung babasahin natin ng Colosas 1:18, pagkatapos ito po yung tinatawag na katawan. Ang tinatawag na katawan, sa English po, member, follower, disciple. Ngayon, tinatanong ko po kayo, saan lumulugar dito si Manalo? Sa head o sa katawan? Bago po natin sagutin mamaya, ipapaliwanag po na natin ng maayos. Ang head sa tunay na Iglesia ay si Cristo. Teaching of Christ, magiging member, follower, disciple. Baka naman po maraming hindi nagbabasa ng Biblia. Eh bakit ko po nasabing yung katawan ay member? Mas maganda po babasahin po natin ang Gawa Kapitulo 11 talatang 26 para maliwanagan po natin. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Gawa. Kapitulo 11, talatang 26, pagtinggan po ninyo. At nang siya'y kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala, siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kapag ka po tinawag natin Kristiyano, ang head ay si Kristo. Yung tinatawag na mga alagad, ito po yung tinatawag na mga member, follower, disciple.
ang pagiging iglesia ni Kristo o Kristiyano? Teaching of Christ batay sa pagtuturo ng iglesia ni Manalo. Ngayon, yung po bang teaching of Christ, batay kay Kristo kanino? Sa kanya ba? Babasahin ko po sa inyo aklat po ng 1, Kapitulo 7, talatang 16. Pansinin po ninyo. Ganito po ang pagtuturo, 7:16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Bilang ulo, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, ang turo ba ni Kristo kanya? Hindi. Kundi sa Diyos. Kaya kung babasahin po natin ang Deuteronomio 12:32 mula sa Diyos. Huwag mong daragdagan ni babawas. Pero mas maganda po basahin natin. Baka po nagkakamali tayo. Ganito po ang ating matutunghayan, Deuteronomio 12:32. Pasinin po ninyo kung anong pagtuturo sa talata. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ang utos, galing po sa Diyos. Hindi po galing kay Kristo. Si Kristo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang may-ari sa loob ng tunay na iglesia, hindi po siya lumikha ng aral, kundi nagmula po sa Diyos. Ito pong iglesia follower, pwede po maging ministro. Pwede maging ministro. Pero wala kang karapatan na lumikha o magbuo ng chapter administration para gumawa ng administrative rules. Pero pwede ka maging ministro. Saan lumulugar sa tunay na iglesia ni Cristo si Manalo? Wala. Kasi lumilikha siya ng aral. Ganito po yan, para maunawaan at maintindihan po ninyo. Saan lumulugar si Manalo? Sa tunay na iglesia ni Cristo, kasi ayaw po nilang tanggapin na sila iglesia ni Manalo. Si Manalo po, lumikha o nagbuo po siya ang tinatawag na chapter administration. Para lumikha siya ng administrative. Mga tao po to. Mga tao. Lumikha. Lumilikha. Ito pong chapter administration, lumilikha ng administrative rules. Mas maganda po basahin natin ang Pasugo Magazine ng Iglesia ni Manalo para maintindihan po ninyo. Kasi po, inahanapan tayo ng ebidensya kung saan mababasa yung terminong administrative rules. Kasi po, ang bukang bibig ng Iglesia ni Manalo, mga pasya ng pangangasiwa. Mga tuntunin ng pangangasiwa, yan po ang napapakinggan nila. Hindi po nila napapakinggan yung terminong administrative rules. Mas maganda po pasasimutin natin ang Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan sa pasugong ito. Issue ng January hanggang February 1991, Volume 43, Number 1. Ang title, Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelham V. Pentes. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture. Ulitin ko po para maintindihan ninyo. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture. Huwag na sa Holy Scripture. Kasi po, ipinakikilala nila na yung administrative rules hindi po kontra sa Holy Scripture. Dito na lang sa Pasugo. Kayo po, kung matalino po kayo o marunong po kayo, yung po bang God rules? Ito pong God rules nakasulat sa Pasugo. Ayan, God rules. At saka yung administrative rules, magkatulad po kayo. Eh, saan ko nababasa yung, ito po, binabasa ko. Pasinin po ninyo. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of the Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Huwag na sa Biblia. Dito na lang sa Pasugo, kontra Pasugo. Ito po. Dito sinasabi nila ang administrative rules hindi kontra sa Holy Scripture o sa Biblia. Eh, dito po sa Pasugo, God rules.
Paano pa magkakaroon ng... Ang terminong God rules at saka yung terminong admin, magkaiba po yun. Lalo na pagka sinabi mong forever, papalitan mo rin lang pala ng administrative rules. Hindi, baka naman ang God rules pwedeng dagdagan. Alam niyo po, binasa ko na kanina, 12:32 eh. 12:32 ng Deuteronomio, huwag mong dadagdagan, ibabawasan. Mas maganda babasahin po natin ang Biblia kung pwedeng dagdagan ng administrative rules. Isaiah 34:16. Pansinin po ninyo kung anong pagtuturo ng banal na kasulatan. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Pwede bang dagdagan ng administrative rules ang Biblia? Hindi. O yung tinatawag hindi. Baka naman sasabihin nila, yan nasa lumang tipan sa bagong tipan tayo pupunta. Unang Korinto 4:6, pakinggan po ninyo ang pagtuturo. Unang Korinto 4:6. Ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay iniyahan niyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo. Hindi ka natuto eh. Bakit? Umigit ka eh. Anong ginawa mo? Lumikha ka ng chart administration para gumawa ka ng administrative rules. Tutuloy natin. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo laban sa isa. Isa laban sa iba. Baka naman po, pagdating po sa Biblia, alam niyo po, ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, huwag na yung sabak, huwag na sa Biblia. Dito, lumikha sila o nagbuo sila ng charter ministry para gumawa ng administrative rules. Ipinakikilala lang nila na hindi kontra sa Biblia. Dito na lang sa binasa natin, God rules, hindi naging forever. Ang God rules saka yung hindi po magkatulad. Baka naman po sa pasugo, ano bang paniniwala ng Iglesia ni Manalo? Batay na rin sa kanilang pagtuturo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang isang pasugo po nila, ito po. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay special edition. Narito po ang kanilang paniniwala. Ito po yung Iglesia ni Manalo, that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Ano po ang tanging batayan ng Iglesia ni Manalo? Biblia. Yung po bang itinuturo nila rito, totoo? Totoo yan, kung wala ito. Bakit? Lumikha sila ng administrative rules. Sa mga kapatid, hindi po tanging batayan nila Biblia. Kasama po yung administrative rules. Alam niyo po, mas maganda po, magpaturo po kayo ng pandoktrina ng Mayroon. Nananawagan po ako, lalo na sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, puntahan po ninyo yung mga ministro ninyo. Magpaturo muli kayo ng pandoktrina ng Mayroon. Sino po ang lumikha ng doktrina? Si Manalo. Siyang gumawa nito. Sino po ang nagbuo ng charter administration? Si Manalo. Ano ang ginagawa nila? Gumagawa ng administrative rules. Ibig sabihin, si Manalo po kasi, kinalaban niya yung turo niya. Pero yung si Manalo, kahit na matuklasan mong kinalaban niya ang kanyang turo, meron po siyang utos sa mga miyembro niya. Ganito po ang ating matutunghayan. Si Manalo lumikha siya ng utos, huwag lalaban sa pamamahala. Pagka sinabing huwag, utos.
ika-10 utos. Kaya dito nyo makikita na si Manalo lumilikha siya ng utos. Ipinakikilala sa mga ahali. Eh, sino sinusunod mo? Kaya huwag po kayong magagalit kung tawagin ko kayo Iglesia ni Manalo. Kanino utos yung huwag lalaban sa pamamahala? Sa Diyos ba? Hindi po. Kay Manalo lang. Ang tanging batayan ba nila Biblia? Hindi po. Lumikha sila o nagbuo sila ng charter administration para gumawa sila ng administrative laws. Sino po sinusunod nila? Mga tao. Sino po yung mga tao yan? Charter administration. Alam niyo po, yung huwag lalaban sa pamamahala, yung terminong huwag lalaban sa pamamahala, kontra po sa Biblia. Galatia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Pasingin po ninyo. Ganito po ang ating matutunghayan. Galatia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Pasinin po ninyo ang pagtuturo ng Biblia. Datapwat kahimat kami, o isang anghel, numula sa langit. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ulitin po natin. Meron po akong gusto ipapansin. Habang binabasa ko po itong 9, pansinin po ninyo itong God rules forever. Pagkatapos meron pong administrative rules kung magkatulad. Yung termino po bang God rules tsaka yung terminong administrative magkatulad po ba? Ito na po. Ano pong pagtuturo nila God rules? Nilagyan pa nila ng forever kung papalitan lang din naman ng administrative rules. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Nananatili bang God rules ang kanilang turo? Hindi. Eh, anong ginawa nila? Pinalitan nila ng administrative rules. Ulitin natin. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba, kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sa tunay na iglesia, na pag-aari ni Kristo, nananatili po yung turo. Hanggang sa wakas. Hindi mo pwedeng palitan ng administrative rules. Yung pong ginawa ni Manalo, hindi na po bagong bagay. Kung palabasa po kayo ng Biblia, palabasa po kayo o nasusubaybayan nyo ang iglesia ni Manalo. Alam niyo po, nananawagan po akong muli sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Magpaturo po kayo kung paano tumalikod ang una at ikalawa. Kung paano sila nagbuo ng council. Kung paano nagkaroon ng council. Kung paano ginawang Diyos ang Kristo. Kung paano ginawang Diyos ang Espiritu Santo. Paano nagkaroon ng Katoliko o Iglesia Katolika, Apostolika. Ito po yung council. Wala bang nakakaalam sa mga ministro ni Manalo sa tinatawag na council? Eh bakit pinayagan nilang magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules? Alam niyo po, yung ginawa ni Manalo, hindi na po ikinagugulat yan kung marunong ka sa Biblia. Babasahin ko po sa inyo Isaiah 24:15-16. Kaya kung meron pong nanonood, kasi po, nagagalit sila pagka sinasabi natin na Iglesia ni Manalo sila. Kung kaya nyo pong tindigan na kayo ay Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Cristo, debate lang, diskusyon. Alam niyo po, dapat pa nga kayong magpasalamat kung Iglesia ni Manalo. Dahil alam niyo po, yung tinatawag na administrative rules, mga aral po ng demonyo. Ipinakikilala lang nila na administrative rules. Yung pong mga aral ng demonyo, ipinakikilala po nilang administrative rules. Eh, sinong gumagawa ng admin? Yung pong administration. Mas maganda po babasahin ko muna sa inyo
Kasi po, ang akala ng karamihan, ako po ay nagagalit. Hindi po ako galit. Nagtuturo lang ako. Sino po ang galit? Isaias 24:15-16, pakinggan po ninyo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-dulong bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Sino po ang nagagalit? Ang Diyos. Hindi po ako. Sino ang tumatawag sa kanila na manggagawang taksil? Ang Diyos. Eh bakit? Bakit sila naging taksil? Dahil hindi po naging forever ang gadgets. Napalitan nila ng administrative. 24:5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga naan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Paano sila naging taksil sa harap ng Diyos? Sinalangsang ang kautusan. Hindi po nanatiling forever ang gadgets. Napalitan po ng administrative rules. Sino po ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Ito pong laging tinatanong ng Iglesia ni Manalo. Mula sa pasugo ng Iglesia ni Manalo, pakinggan po ninyo. Ito po ang magtuturo. Kung sino po ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Ang magtuturo si Benvenido C. Santiago. Si Benvenido C. Santiago po ay siya ang General Evangelist ni Manalo. Ang pagkaalam ko, ang pinalitan niyan ay si Chopilo Ramos. Siya po ang magpapatutuo na sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16. Ganito po ang ating matutunan. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, Pangulong Tudlim, ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago, siyang editor-in-chief noon. Ang pasugong ito, volume 55, number 7, July 2003. Bilang mga lingkod ng Diyos, sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya ipaglingkuran, sambahin, sa katunayan, nakasahad, sa hulang nagpapatutuo sa ating kahlalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:16. Kulang po yung sinulat. Ang hindi po nila isinulat ng kalahati ng 16, ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil. Magagara po ang mga kapilya. Wala pong silbi sa harap ng Diyos. Kay Manalo, malaking investment siya. Kasi po si Manalo, lumikha siya ng aral, ahing pasasalamat na pera, para magkaroon po siya ng kapilya. Ang motibo po, tipon sa construction. Hindi po aral ng Diyos ang hahing pasasalamat na pera. Ang motibo tipon sa construction. Turo lang ni Manalo. Ngayon po, pinatitigil tayo ng mga kaalib ng Iglesia ni Manalo, nasasaktan sila. Tigilan daw natin ang pagtulig sa pagpuna sa Iglesia ni Manalo. Hindi po. Alam niyo po, kung utos ng Diyos, gagawin ko. Pero pagka hindi po utos ng Diyos, at kayo lang ang nagsasabi, hindi ko po kayo susundin. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Gawa, Kapitulo 5, pasinin po ninyo. 5:29. Datapot, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yung po sinasabi niyo, wag ko na kayong tuligsahin, punahin. Hindi po.
Kailangan po utos ng Diyos. Eh bakit purong iglesia ni Manalo ang pinupuno mo? Ang tinututukan mo ng pansin? Meron pong dahilan. Jeremias 6:22. Ayaw pong basahin ng iglesia ni Manalo ang mga talatang ito. Jeremias 6:22. Ganito po ang ating matutunghayan. 6:22. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain. At isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Alam niyo po, ang paniniwala kasi ng Iglesia ni Manalo, mas maganda babasahin natin ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Ganito ang ating matutunghayan sa isang paso. Ito. Ang sumulat din po nito ay si Benvenido C. Santiago. Ganito po ang ating matutunghayan sa kanyang paliwanag. Ang pamagat po nito o title ng kanyang sinulat, The Church of Christ Today in Bible Prophecy by Benvenido C. Santiago. Ang pasugong ito, volume 47, number 11, ng November 1995. Actually, the main reason why many people are converting to the Iglesia ni Cristo is the realization that this is the true Church of Christ today, the fulfillment of Bible prophecy concerning the third and last group of people. Ano po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo? The third. Ako, wala akong tutol, third. Ang tinututulan ko lang, yung last group. Ipinakikilala nila yung third, last group. Eh, paano po yung talatang binasa ko? Jeremias 6:22. Yung pong third, na nagpapakilalang last, pupukawin sila, gigisingin. Bakit? Naging manggagawang taksil sila. Alam niyo po, paano sila naging taksil sa harap ng Diyos? Binago nila o sinalangsang nila ang kautusan. Alam niyo po yung ginawa ni Manalo? Kung magpatulog muli kayo, nananawagan po ako sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, magpatulog muli kayo ng yung tinatawag na council. Ito po yung ginaya ni Manalo. Kung bakit nagpapakilala siyang executive. Alam niyo po sa tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, wala kayong kikilalaning executive minister. Wala po kayong bibigyan ng magagarang opisina. Wala po kayong pakakainin ng mga taong walang karapatan magtrabaho. Wala po kayong bibigyan ng aeroplano. Wala po kayong bibigyan ng bahay sa Forbes Park. Kaya po, meron po kasi mga tao na pinatitigil tayo sa pagtuligsa, pagpuna. Kasi kailangan ko kayong gisingin. Jeremias 6:22. Ang banggit pa ng Diyos, dakilang bansa. O, paano po? Meron pong, yung third, meron pong manggigising na isang bayan na magmumula rito sa hilagaang lupain. Paano po? Alam niyo po sa tunay, ang pagkakakilala kasi ng Iglesia ni Manalo, tatlo lang. Yung una at ikalawa, yung una, Hudyo. Kung babasahin po natin sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 39, baka balik pag-aaral tayo, hahaba lang tayo. Pero bibigyan ko po kayo ng guide. Ang una, mga Hudyo. Gawa, Kapitulo 2, talatang 36. Yung pong binabanggit sa 39 na mga anak sa pangangaral ni Apostol Pablo, unang Korinto 4:15. Ito po yung ikatlo na magmumula po sa, kung babasahin po natin sa James Moffat, from the Paris. Wala po kong tutol. Wala po kong tutol. Ang tinututulan ko lang po sa Iglesia ni Manalo, bakit po nagkaroon ng aral na si Felix Y. Manalo, last messenger of God? Huling sugo, huling ministro ng Diyos. Bunga po kasi nung pagkakaroon ng chapter administration.
gumagawa sila ng administrative rules. Kaya ako tinatanong, saan lumulugar sa tunay na Iglesia ni Cristo yung tinatawag na church administration? Sa katawan, sa ulo, o doon sa head, doon sa 12:32. Kaya ito po ang tungkulin ko na gisingin ang ikatlong bahagi na naging iglesia ni Manalo. Dahil po doon sa baka naman po mayroong nagtatanong, asan yung karapatan mo? Nasaan yung tungkulin mo? Bakit mo nasasabi yan? Mas maganda po, basahin ko, Isaiah 41:25. Ito po yung karapatan ko kung bakit ako nagtuturo. Kung bakit nagpapakilala na ako ay isang ministro. Ganito po ang ating matutunghayan. 41:25. Nay ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating mula sa sikatan ng araw. Ang pinagmulan po nito, sikatan ng araw. Ang isa sa bahagi ng sikatan ng araw, ang Pilipinas. Pagkapalit sa hilagaan, ibinangon siya ng Diyos. Paano ko nasabing ito ay tagapagturo ng Ebanghelyo? Ganito ang ating matutunghayan, 45:13. Pakinggan po ninyo. 45:13. Ganito po ang aking ibinangon siya sa katwiran. Aking tutuwirin ng lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking bayan. At kanyang palalayahin ang aking mga natapon. Hindi sa halaga o sa kagantian man, sabi ng Panginoon ng mga aking ibinangon sa katwiran. Alam po natin ang katwiran, kung babasahin natin sa Roma Kapitulo 1, talatang 16-17, ang Ebanghelyo. Kaya tagapagturo. Kaya po tungkulin kong gisingin ang iglesia. Marami nagtatanong ngayon. Lalo na ngayon, nakikita po nila na kung maaari nga lang sana araw-araw tayong nagla-live. Pero dahil po bunga po kasi na may trabaho ako, nagtatrabaho ako. Siyempre, kailangan mo munang pag-aralan yung mga dapat pag-aralan dahil sa may trabaho. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa iba kung bakit hindi ako nakakapagturo. Lalo na sa susunod na linggo, hanggang linggo po yung pasok ko sa trabaho. Kaya pasensya na po. Hanggat maaari po sana araw-araw. Mas maganda po panoorin niyo po ako sa YouTube, sa aking channel, Renato Pasuki, para maragdagan po ang inyong kaalaman kung bakit natin pinupukaw, ginigising ang ikatlong bahagi na naging iglesia ni Manalo. Kung bakit dapat pa nga silang magpasalamat na iglesia ni Manalo. Bunga po kasi ng mga aral o yung tinatawag na administrative rules, mga aral po ng demonyo. Ang ginawa po ni Manalo, ito lang po. Huling talatang babasahin ko sa inyo, 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 21, pasin po ninyo. Ito po yung panawagan ko sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo. 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 21-22. Kaya ang iglesia ni Manalo po, ang pinag-iigi po yung rally kung paano sila gamitin ni Marcoleta. Ulitin natin. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos makilala ito, tumalikod sa banal na utos. Hindi po kasi naging forever. Dahil po sa administrative law. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalog sa pusalit ng babaeng baboy na nahugasan.
kilalanin po ninyo kung meron po kayong magagaling ng mga ministro. Sa tingin ninyo, magagaling ang mga ministro ninyo. Alam ko, ipinagmamalaki nyo mga degree holder. Nag-aral sa isang university. Patutunayan ko po, mangmang. Sabi niya. Patutunayan ko po na hindi po kayo Iglesia ni Cristo na pag-aari ni Cristo. Sa kabila na po ang pangalan ninyo, Iglesia ni Cristo, nakalagay sa harap ng kapila, Iglesia ni Cristo. Hindi po God rules ang sinusunod ninyo, kundi administrators. Nalikha ng church administration. Ito po ang aking naipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyong lahat.